Yun ang magandang araw mga idol Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, sa ating pong mga ka-business at mga kapapi. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Taong Gala at sa araw na ito mga idol ay magkakaroon po tayo ng reaction video. Panibagong reaksyon dito po sa panibagong yugto na naman ng buhay ni Bong. Una po sa lahat mga idol, kung bago ka lang sa aking tahanan, akin po sanang hinihiling na sana po ay pakisuportahan naman natin Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins and Mrs. Ka-Business. Bueno, atin pong nakita na may bagong video po ang Ka-Business. Ito po ay si Bong, si Mrs. Ka-Business at ganoon pa rin ang isang OFW na nagpahayag ng interest na maging kaibigan ni Kuya Bong. At hindi lang kaibigan kasi base nga doon sa kanyang pagpapahayag ay willing siyang mahalin si Bong. So, hindi lang siya pagkakaibigan, kundi up to the point na pwedeng-pwede at willing siyang mahalin at mapangasawa si Kuya Bong. Okay. So, marami at sari-saring marami at sari-sari pong mga reaksyon galing po sa mga viewers maka nagmamahal kay Kuya Bong. So, ako naman po mga idol bilang reactor ay gusto ko pong magpahayag ng aking saloobin. Una, hindi ko po hinuhusgahan ang layunin, intensyon ni Ate Elbe para po kay Kuya Bong. So, maganda nga po na may isang taong gagabay kay Kuya Bong sa larangan ng mamahal. Ito po kasi ang kulang talaga kay Kuya Bong ay pagmamahal. Pero ganun pa man mga idol, sa sitwasyon po ni Bong, kailangan tingnan natin maigi. Kasi una, ang kasaysayan sa pag-ibig ni Kuya Bong ay puro kapighatian. Mula po doon sa una hanggang dito kay Jinky. So, makikita yan nung tinanong si Kuya Bong ni Mrs. Ka-Business kung kumusta na sila ni Jinky. Ang tanging isinagot lang niya is pas muna. Sabi nga niya, pas muna, huwag muna pag-usapan. Bakit? Meron nga bang nakabinbin pang mga kumbaga usapin na kailangan ayusin? Ito po yung nakahanging question dyan si Bong Kumbaga hindi niya sinagot po mayroon sa usapin nila ni Jinky. So ito po yung nakabinbin. Pero para po sa akin, although nauunawaan natin yung intensyon ni Ate Elbe doon po kay Kuya Bong, ako para sa akin tulad ng sinabi ko dahil sa mga nagdaang karanasan ni Bong, mainam na bigyan muna natin ng espasyo si Bong pagdating sa usaping pag-ibig. Bigyan muna natin ng space. Bigyan muna natin ng pagkakataon na makapagnilay-nilay. Bigyan muna natin ng pagkakataon na makapag-isip. Kasi sa ganitong karanasan, kahit tingnan natin, titingnan mo yung video na yan habang nag-uusap sila ni Ate Elbe, ni Mrs. Ka-Business, makikita mo pa rin na yung kanyang facial expression is balisa siya Mas mainam kung ang pagkakataon ay matatanggap ni Bong kasi makikita natin yung excitement. Yun ang pinaka-the best Tandaan natin, ang anumang usapin o relasyon na walang excitement ay hindi po magiging maayos. Sabi nga ng ilang komento nung nagbabasa ako, ay marahil nandyan lang yung obedience ni Bong para kay Mrs. Ka-Business, na andyan siya, pero hindi siya nakakapagpahayag ng kanyang sarili kasi nahihiya siya. So, kung nais ni Ate Elbe na tulungan si Kuya Bong, ay hayaan lang munang gabayan muna niya. Kumbaga, yung subaybayan lang niya. Pwede naman siya magbigay ng advice para kay Kuya Bong through other channel siguro. Pwede siyang umakyat ng gano'n. Pero sa ganitong usapin, ay para sa akin napaka-inam o magiging mabisa po kung bibigyan natin ng space si Kuya Bong. Bugbog sarado na po siya sa larangan ng pag-ibig at laging kabiguan ang kanyang nararamdaman. So, siguro, hayaan lang muna natin mag-enjoy siya sa pamamaraan na kung anong gusto niya. Yun po yung Pero, at least, mga idol, ang isa po sa pinakamaganda, naniniwala tayo na hindi mawawalan ng pagkakataon na magmahal si Kuya Bong. Bakit? Kasi mayroong mga tao o may taong willing siyang
yakapin, willing siyang unawain, willing siyang, kumbaga, pangatawanan na maging asawa. So, yan po yung maganda. Kaya lang, so sa ganitong pagkakataon, ang kinoconsider lang natin yung pagiging komplikado, kasi may pamilya, di po ba? Although sinasabi na matagal nang hiwalay, pero yan po ay isa sa mga bagay na kailangan. Pero naniniwala ako na kung magiging maganda ang relasyon ni Bong, kung nais natin na maging maganda ang buhay pag-ibig ni Kuya Bong sa panahon ngayon, mas mainam na hayaan lang muna siya. Kumbaga, mas mainam kung siya yung nakakapag-decide. Mas mainam kung siya yung nangunguna kaysa napapangunahan. Kasi ito, kumbaga parang iba kasi ang dating na parang napapangunahan ang kanyang mga hangarin or plano pagdating sa pag-ibig. Kasi yan, nag-usap na sila, sinabi naman, pero hindi ko kinukondina, hindi ko po hinuhusgahan si Ate LV kasi dito po, nakikita naman natin yung kanyang sinseridad, nakikita natin yung kanyang layunin, sinabi niya, yung kanyang adhikain para kay Kuya Bong. Pero naniniwala tayo na di ba mga idol, na kung magsasalin ka ng isang tubig sa isang basong puno ng tubig, ay aapaw lang. Mawawalang saysay yung iyong isasalin doon kasi umaapaw lang. Hayaan natin maging empty muna. Kumbaga maging walang laman muna yung baso bago natin salinan upang sa ganon yung pagsalin ng tubig ay siguradong masasalo. Di po ba? Ganun po yung mga halimbawa ko sa ganitong sitwasyon. Dahil po yon sa karanasan at dahil sa nakita nating sunod-sunod na mga kabiguan na pinagdaanan ni Kuya Bong. Ako para po sa akin, hindi po muna makakaganda. Excuse me po. Hindi po makakatulong sa ngayon ng usaping pag-ibig. Pero, at least, may idea na si Kuya Bong, meron siyang may mga tao palang nagmamahal sa akin. Meron siyang escape. Kumbaga meron siyang alternatibong daanan. Kung talagang siya po'y lalangoy na sa indayog ng pagmamahal. Yun po yung papunta na siya sa daan ng pagmamahal. Meron siyang mapupuntahan. Pero yun pa po mga idol. Ako kung para sa akin, lang muna natin. Hayaan lang muna natin siya kasi para maiwasan yung mga naganap, mga nangyari. Hindi ko hinuhusgahan dito ang namnamin ni Ate LV. Hindi ko po hinuhusgahan dito kasi po ang hirap ang hirap humarap sa camera, higit lalo na meron siyang pamilya, may anak siyang sinabi, di po ba? So napakahirap nun kasi kapag bumalandra ka sa camera ay talagang expose na ang iyong pamilya at ang iyong kumbaga kredibilidad at ang iyong pagkatao. Kaya believe ako sa kanyang katapangan na talagang inamin through social media. Pero sa ganang akin, tulad ng sinasabi ko, hayaan muna natin kung okay lang. Ito naman po mga idol, ay opinion ko lang, reaction ko lang naman. So para sa akin, mas mainam na hayaan mo na si Bong makapagnilay-nilay. Isa po nga po sa mga magandang nakikita ko ay yung kanyang pagbabago. May isang vlog si Mr. Kabisnes, yung humihingi siya ng 50. Babali daw at binigyan ni Mr. Kabisnes ng 50 pesos at pupunta daw siya sa church. So kumbaga, nanunumbalik ang dating katangian ni Bong, yung pagpupunta sa church. Sana ay ganun ang mangyari. Pero sa larangan ng pag-ibig, sa nakikita ko po sa kanyang facial reaction, parang hindi pa hinog sa panahon na mapag-usapan ang mga bagay na yun. Hayaan natin mag-grow si Bong. Hayaan natin na mahalin muna ni Bong ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagmamahal at pagkilala niya sa Diyos. Yun po yung bukod tanging pamamaraan na pwedeng makapagpabago sa kanya. Hanggang sa dumating ang punto na maunawaan na ang salitang pag-ibig. At dito, hahanapin na niya ang taong tunay na magmamahal sa kanya. And hopefully, sana, mabigyan ng pagkakataon itong usaping ito ni Ate LV. Doon pa lang sa puntong yan, pwede na akong magsabing, yes, pwede na. Kasi, tanggap na ni Bong, hinog na si Bong sa larangan ng pag-ibig. Kumbaga,
buo at mataas na ang kanyang kamalayan. And I do believe doon magsasucess o at magtatagumpay ang isang relasyon. Mga idol, comment down below, pakisabi nga po ba kung ano naman po ang inyong salubin. Ako po si Taong Gala, at syempre follow din natin Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins, Mrs. Ka-Business. Ang ating pong mga kaguwang si Kuya Bong, suportahan po natin ang kanyang channel para po mas mainam na nagkakaroon siya ng revenue upang magtuloy-tuloy siya sa pagtulong. At ganoon din po mga idol, sana po ay pakitulungan din po natin ang ating mga reactors at ang inyong abang lingkod Taong Gala. Mga idol, hanggang sa sunod na video, God bless us all.